at Anya's, our Christmas episode, and we have guest, ha? If you're new to our channel, hello, I'm Kim. I'm the owner of Bad Moms Post Studio. Here in our channel, we teach mom to be strong, sexy, and free. If you're listening, we're also on YouTube Music, Podcast, our official podcast of Bad Moms Post Studio. Dami natin ngayon bigla. Okay, mga moms and not moms. Okay, hi. Kumakain na kami sa Anya. Okay, ang sarap ng food nila, in fairness. Paano ba nagkakilala sa studio? Very first class ng BFTS teach. As in, unang class ba kayo? Hindi. Classmate tayo. Ako sabay ko sila. Kasama na. Pero si Jane, kailan pumasok si Jane? Beginners sa'yo. Sa 10. Sino ang unang student mo teach? Sa Paul Power. Si Polay. Anong naisipan mo nung nag-class ka sa Bad Moms pero hindi ka mom? Wala, hindi ko naisip. Ano? Basta naisip ko lang gusto ko mag-Paul. Hindi ko napansin na may moms pa. Kala ko bad lang. Selective yung ano niya. Karine, kailan ka nang gano? Paano mo nalaman? Uy, wakan nyo yung mic. Kanina pa ako gaganong-ganon. Ako na May mic ka na dito. June po. Paul Beginner Day. Paul Beginner. Saturday yun. Tsaka kailangan ko ng moms. Kailangan na guidance. Kailan ka hinanid ng movie? Kanina. What is the most mom thing na gusto nyo dun sa studio? Yung delete. Shy type. Ako teach being able to bring Lara while, having classes. Na without having to worry na, wala na kayong nagawa ng anak ko. Ganun. So, yun. Eto, tanungin natin yung laging dala yung anak. Kahit hanggang dito. Wait, Jane, may anak ka ba, Jane? Di ba 12 anak niya? 12 anak mo! Ano? 12? Hindi, yung aso yun, di ba? Pero may anak ka. Ilan taon na anak mo? 28. 28? Ay, ang landi mo, aga mo pa naman. Kaya pala ayaw mo sabihin, alante! 28 yung daughter ko, tapos yung son ko. 26. Dalawa. Pwede mo na sila sundan ulit. Ito malalaman ni Teacher Pixie. Kasi wala pa siyang experience. Si Karin, saka si Hasa. Paano binago ng motherhood ang katawan ninyo? Nagka-abs daw siya. Iba yung resulta sa amin. Gamitin yung mga ano. Ate pala kita. Pantay kulit dati talaga. Oo, dami na bago. Sumaka yung chan ko. Tapos yung, nagtag din yung boobs, ganun. Ako nung first 2 kids ko, parang wala masyadong difference dun sa katawan even after giving birth. Ano? Kasi super bata ko. I breastfed kasi for like 5 years kay Lara, kaya yung boobs. Fully breastfeed siya. Talaga so yan. Ang cute naman. Ang cute. Ngayon ko lang na-realize na pala siya. Kaya kanina ko kayo winawagayway. Akala ko perps na. Kanina ko pa winawagayway yan. Mas naging insecure ako sa katawan ko. Kasi, di ba from nung bata kasi ako nung nanganak ako sa panganay ko. So, bigla ako nagka-scar at the age of 21, 22, cesarean ako. So, breastfeed and everything. Wala kang kasama sa bahay na, or friends na same mom kasi bata ka ng anak, ganyan. So, yung struggle talaga ng emotional support wala. Paano nag-breastfeed ka? Breastfeed ako. Wala na bago teach. Kasi wala naman eh. Kasi wala ko siya. 7 years ako nagpa-date. Parang sex bomb. Na-deflate. 7 years! F na F ko pagka nagbabiyahe, malaki yung dede ko. Pero yun nga, nung binawi na. Kasi hindi ka pa nakakawa. Magkakaugat-ugat pa yun. Paano binago ng mga aso mo yung katawan mo? Paano binago ng aso ko?
Basta nahati lang sa work, sa tulog, sa aso, yung buhay ko noon bago ko mag-pole. Na-discover ko BMPS. Nagdag na siya. Share niyo yung glow-up story ninyo. Simula yung nag-pole kayo. Oh, sasabihin na ni Karin, kahit siya nagkaanak. Anong glow-up mo? Nung nag-pole ka? Nagka-abs po ako. Kaso December nabusog. Nabusog sila na. Ito na, ang ganda ng glow up mo. Small thing lang. Ano lang, naging Barbie lang. Ano, teach, parang yung, nung nag-poll ako, more on, yung pinaka kinatuwa ko. Tagalog. It's not the glow up, but yung compliment from my daughter. Kasi minsan pag nag-workout ako at home, nakikita niya, tapos tinatanong ko siya na, am I getting fat? Kasi lumalamon ako after. Tapos sabi niya, no, mommy, you look so strong. Akala niyo yun. Tapos so tinanong ko siya, anong gusto mo later? May reward siya. Hindi, kasi nung dalaga ko, lagi naman ako nagbibikini. Pero ever since I got pregnant, tapos I gave birth with 3 kids, I stopped wearing bikini. Parang lagi na ako naka-shirt, ganyan. Pero yung recent trip namin, yung nag-Boracay kami, kahit ang late-late ng suot ko, go na lang din. Dahil parang sa confidence na lang din dahil sa pagpo-pole. Na syempre, kita na rin yung konting progress, konting silip na abs. Ayun, okay na rin. Yun ang confidence talaga ang Parang ganyan, na-boost. parang may ganyan din akong experience eh. Parang never akong nag-two-piece. Pero nung nag-pole, parang nalagpasan mo bigla yung ganung challenge na kasi nasa studio ka pa lang, parang lagi ka na lang, nagpalakad-lakad ka na lang doon. Kaya pagdating mo ng beach, parang achievement siya. Yes. Achievement talaga siya. Pasa ang aking trophy. Oo. Pinapakita ko talaga yun. Nag-short-shorts ako sa labas, ganyan. Sabi, tingnan nyo, pasa ako. Sorry kayo. May pasa ako. Ang aking pasa. Ikaw, Jay. Oh, ikaw, Jane. Glow up. Kung mo dyan hawakan sa bulaklak, hinawakan mo. Sabi niya doon sa mic. Try yung mga sa tip. Sabi niya doon sa mic. Jay, hindi yan yun, Jay. Kwento mo naman yung buhay mo na. Si Jane, ko siya. Pareho kaming Polinian. Yung mga Polinian, ganun eh. Pag nalaman na, Polinian ka. Uy, Polinian tayo. Ganun naman. Ano ba? Glow up. Si Jane kasi, nagugulat kami, pupunta siya sa studio, naka two-piece, tapos net lang yung Yung pang-hamit. parang tumambay siya sa labas eh, sabi ni Almond, parang ano ka lang daw, yung parang nasa bar na nandun na siya, nakantagod siya gano'n, naka-two-piece siya doon. Medyo liberated kasi yung family ko. So, sanay ako na kung ano yung damit ko, kung ano yung pagkakomportable ko sa katawan ko. Laging ganun. Kumbaga, kahit nakahubad ako dyan, wala silang walang... Hindi, kumbaga kahit yung gano'ng kaliit yung damit ko sa loob ng bahay, kahit nandyan yung parents ko, kaya lolo't lola ko, hindi nila ako pinakialaman. Yung confidence ko sa sarili ko, at saka yung comfortability ko, nandun. Hindi na big deal sa akin yung kung ano yung damit ng iba. Kunyan, makita ko man siya tumira rin ako sa Florida, dun sa late husband ko, which is nandun kami sa Miami. Lahat na nakikita mo, tibak. Yan, kumbaga, hindi na ako naninibago. Kasi ako ganun hindi na ako like kapag lumalabas ako ng studio or pupunta ako ng studio, usually I'm in sports bra na, that's it. And then people, o kaya yung mom ko, they're like, wala ka na sa New York. Like you need clothes on. O kaya one time, my mom was like, may nakalimutan ka. Ano? Shirt! No, it's okay. Nakahubad ka! Nakahubad ka. Yung iba kasing tao, like parang,
Kaya ka binabastos kasi ganyan yung suot mo. Pag di ako nagsuot, babastos hindi naman ako eh. O may suot ka o wala, desente ka man o hindi. Kung saan ka komportable. Correct. Dapat, di ba? Ako nga jowa ko nga, di ba? Lagi niyo sinasabi, yung mga post mo. Kasi, alam mo yung hindi ka niya naman nakikitang nakaganon, tapos may kita niya sa post mo, nakaganon ka. Bakit? Gusto ko yun eh. Sayang naman yung puwet mo, ang Oo. kinis. Ano papakita ko? Dibdib ko, wala nga akong dede. Depende na lang. Yun, mayroon ako eh. Baka kung makinis din puwet ko, baka yun ang profile pic ko. Meron tayo ditong hindi ma'am, si Karim. At saka si Sasa. At saka si Teacher Pixie. Ayan. Etong mga to, yung kinaiingitan namin kasi may mga abs sila. May abs! May abs ka. Wala ba? Karin pala yun. Si Teacher Pixie, ano pa lang? Parang hindi ine-effort yung abs. Pakita mo nga, teacher, yung abs mo, teacher. Small na, maluwag pa, no? Kailangan pa daw ng belt. Teach, ano naman ang masasabi mo sa studio na puro nanay? Kasi syempre, yung mga tinuturuan mo, hindi naman ganito. Kasi unang-una, wala namang talagang dancer sa amin. Hindi lahat pero karamihan, hindi. Oo, parang paganda-ganda lang kami sa studio, tapos walang background ng pagiging flexible. I mean, karamihan sa ganun, yung parang naghanap lang ba ng outlet kasi nga ang tagal naming nag-alaga ng mga anak. So, iba yung culture ng studio sa mga ibang studio. No, actually, I like it. Kasi, same din naman ako, except the mom part, na wala akong background ng dance, wala akong flexibility, like zero movement background din. And I like that it's not competitive and it's not like about performing. Kasi also, I don't do that. Tapos nakikita ko like how they improve na hey, like na nag-start with not a lot of strength, not a lot of flexibility. Tapos ngayon they can do things na. And I think that's what's good about, that's what I like about teaching. Kapag nakikita ko na may nagagawa na sila na they didn't think they can do. Yeah, it's fun. I like it. Sobrang nakakabilib. Galing, Nakakabilib diba? talaga. Na parang, can do it na. Kaya din pala. Now you can do more. Yeah. Na may pressure. Konti lang. Kaya mo pa! Ang experience namin ni Teacher Pixie, magka-count siya, pero yung count niya, parang 1, 2, 3. Ano ba ang haba ng bilang? Pabagal ng pabagal. The more na may pasaway, pabagal din ng pabagal yung bilang. And then it gets you to be stronger. Yes. It makes you stronger. Look at you now. Wow! Yes! Barbie. Yeah, diba? Session 1, 4 lang na. Okay, do it 4 times. Nung session 2 na 8 na bigla, nagbago. And after the instructions, any questions? Ganyan. Teach why? Advice dun sa mga natatakot mag-try mag-pole dancing. Si Rads, hindi siya mom, pero buti na lang sa bad mom siya kasi love namin si Rads. Okay. Nakita ko lang po yung bad mom sa social media. Tapos sabi ko, naghahanap din talaga ako ng studio na malapit lang sa akin. Kasi dumadayo pa ako ng Pasig, Mandaluyong, para lang mag-yoga. Una, tinry ko siya. So, hindi kaya. Pero, hindi yun hadlang para hindi ako pumunta ulit ng bad moms. Sobrang na-enjoy ko yung company sa loob. Kahit yung mga kasama ko before sa ibang studio, makikita mo doon yung competitive side ng mga tao. Talagang bago gawin yung post, titignan ka muna. Dito hindi. Oo. Dito hindi. All out. Mm-mm. Walang pakialam kung kita bilbil niyan or may namumong bagyo dyan. Then, sa mga panahon. Ayun yung gusto ko sa kanila, tsaka walang competition. Moms na, ano ba ang hirap? Ganun, ay, hindi namin kaya. Alam mo, yung wala ng arte ba na parang, sinasarili na, ay, nahihirapan ako. Hindi Tsaka, ba? gusto ko din yung porket may mga anak na sila, hindi nila inisang tabi yung yung oras nila para sa sarili nila. Oo, correct. Yun yung doon ako natutuwa. Para pag
kung time na magkaroon din ako ng ganun, ay, hindi ko din gagawin yun sa sarili ko na wala akong oras. Correct. Oh, Sasa. Bakit ka pabalik ng balik sa sa studio? Kasi kulay pink yung joke lang. Hindi, matagal ko na gusto mag-pole. Diba, nagpunta nga ako bago pa mag-open. Oo nga pala. May picture ako ni Sasa. As in, tiles pa yung floor. Unang araw na open ng studio. Nagpa-picture na siya dun sa pole. Oh, yun ang matapik ko pala. Nag-message ako, kasi sabi may open house. Sabi ko, gusto ko na makita. Sobrang excited ko na. Tapos nung first class, ang hirap pala. Buti na lang bumalik ako. Kasi masaya. Masaya. Tapos, okay yung mga tao, yung community. Kaya pabalik-balik ako. Cute ng mga tao. Siya yung yung bad baby. Bad baby ng bad moms. Kasi di ba may bad mom tayo, may bad dad. Siya yung bad baby. Hindi, ako advice ko, huwag kayong matakot na mag-pole. Masaya siya, tapos magiging strong ka. Oh, masaya. ang maganda kasi, halimbawa, dito sa studio na Bad Moms, makikita mo yung mga moms na inaalagaan nila yung sarili nila kahit na moms na sila. Yun yung binabalikan ko dito na nakikita ko na yung pag-aalaga at saka pagmamahal nila sa sarili nila. Kaya ako natutuwa. Yun. Donna. Advice. Ito na yung gusto kong balikan kaysa iba. Sa mga moms, dapat hindi sila maging guilty. Kasi di ba minsan meron tayong perception na ay, pag inuuna ko yung sarili ko kaysa sa kids ko, parang mali yun sa tingin ng iba. So, wag silang mag-guilty na i-try mag-pole kasi dapat bago mo mahalin yung iba, self-love muna. Kasi di ba dapat punong-puno ka ng self-love. Kasi pag overflowing na yan, dun mo ma-start mahalin yung iba ng how you love yourself. Ayan, magkaka-boyfriend na siya. Ay, wait, andi saan? Kasi a lot of things na na parang para wag matakot na mag-try mag-pole. Kasi parang trust your body na it can do a lot of things, especially to moms. Parang we were able to give birth nga, so pole would be very easy. Alam mo, gusto ko yun. Ang ganda nun. Nanganak ka na nga pool pa kaya. And it's very freeing, not being biased or anything, but really in the studio kasi, as in everyone, it's very easy to get along with, all of the people. Parang different personalities, pero, we get along well. And then no judgment, no whatever, parang, and then we are just supporting each other. Pagka walang pilik mata, parang, halika dali, again kita. Diba? Oh my God, tingin mo yung stockings ko, I have extra, mga ganon. So it's really fun like that. So yun po. Jane. Advice sa mga gusto mag-pole? Kailangan natin mangbudol kasi ng mga yun talaga yung totoo din. Kailangan natin Hindi kasi sa BMPS talagang ma-feel mo na ando na yung second home mo. So, oo. Gusto ko naman mag-resign. Kumbaga, lahat ng tao doon, close kayo, para kayong magkakapatid lang, ganun. Sa mga gusto naman mag-pole, wag sila matakot kasi unang-una, magaling yung mga teacher. Ay, totoo talaga yan. Magaling talaga mga teacher. Magaling yung mga teacher, talagang aalalayan ka nila, ang galing nila mag-spot, kahit mali yung daliri mo, kita kagad nila. Hindi ka nila mapapabayaan. Yun yung napansin ko. Very technical pati ni lalo na to, si Teacher Pixie, di ba? Teacher Pixie. Parang kaya nagagawa mo yung trick kasi hindi lang siya yung tipong pinapanood mo lang, tapos papagawa sa'yo. Tapos, anong gagawin ko? Titignan ko lang, hindi. Talagang i-guide ka niya na, ito yung mararamdaman mo, ito dapat yung hawak mo sa phone, ganito. May ganun. Tapos pati sa Pole Power pa, naalala ko pa rin, kahit medyo matagal na ako hindi nag-a-attend. Yung toes, yung straighten yung toes! Point! Tapos, taso pa! Oh, taso pa! Taso pa!
Lalo na yung, yan, kunya, may injury ako. So, hindi ako in-advise ni Teach na kahit gusto kong matry, Huwag muna. pakiramdaman ko lang muna kung kakayanin yung kakayanin ng legs ko yung sensual, kahit gusto ko siyang i-try. Pero, yun nga, Teach. Yun yung gusto ko, yung security, tsaka yung yung pagmamahal ng teacher. Hindi sa kasi, student. yung studio kasi hindi yung tipong, sige mag-class ka para lang Yes, magkapera ayun, yung yung studio. yun, eh. yun yung Mag-class gusto ka, ko mag-class dun. ka, gano'n. Kaya nga wala tayong pera eh. Kaya nga tayo, hindi kumikita eh. October, magkakaroon na ako ng regular work. Pero nandito pa rin ako sa studio, di ba? Nakita niyo pa rin ako. Kasi yung studio, yung studio kasi sa akin, yun nga, sabi ko, di ba, like, second home ko na nga. Next to my home. Ang lapit lang pape. Tapos, di ba, sobrang gusto ko yung mga bata. Nagkakaroon ako ng time being with the kids, yung mga anak nyo. Kasi parang ko na rin sila, second babies ko. Like, pag may sakit sila, parang feeling ko may sakit din ako. Tapos kahit magulo sila, kahit sobrang kalat yun, okay lang. Kasi, alam mo yun, maliligpit naman yun. Ang isa sa maganda sa studio, yung mga guardians natin, sobrang attentive sa mga kids. Saan ka naman nakakita ng studio? May nag-aalaga pa ng anak mo. Diba? Daycare na siya. Oo. Sobrang... Milo pa yan. Oo. Diba? Totoo. Papagtitimplahin pa, may pasna. May natutulog pa na mga bata. Ako, as a single mom, syempre, yun, nagmamaytay din yung anak ko. So, ang saya sa akin na yung pahinga ko pumupunta sa studio. Kahit na every Sunday, whole day. Ilang oras Pero akong kasama mo kasi yung anak mo. Oo, dahil pumupunta doon yung anak ko. Yung pahinga ko, nagpupunta sa akin. Ang saya ko sa studio. Kaya, yun, wala akong boses ngayon. Pero masaya ako. Ang problema lang sa mga anak nila, Inglesero lahat. Pauwi niyo na yung anak niyo! Hindi ko na kaya! Sabi ni teacher din, parang may call center dito. Sabi niya, parang may call center. Nag-i-English na. Nahihirapan yung guardians natin. Okay, ito na yung last episode namin for this year. O, diba? Ang dami natin. Ang gulo eh, diba? Hindi ko nga alam kung sana nakuha lahat. Diba? Okay, thank you. So, this is Bad Moms Post Studio. Pero nasa Anya tayo. Okay, thank you, Anya. Thank you, Anya. Okay, this is Bad Moms Post Studio where we teach our moms to be strong, sexy, and free. Please like, share, subscribe to our YouTube channel. If you're listening in YouTube Music, we are Polcast, the official podcast of Bad Moms Post Studio. Once again, from Bad Moms Post Studio Mom and Not Moms community, happy holidays! Happy holidays! Happy holidays! Bye!